Mahigit 3,500 pabahay pinamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga biktima ng bagyong Yolanda noong 2013. Si Kenneth Paciente sa sentro ng balita. Masyadong malala, akala nga namin hindi na kami mabubuhay. Bangungot pa rin para kay Josefina ang naranasan niya nang tumama ang Super Typhoon Yolanda noong 2013. Hindi kasi natapos ang hamon na kanyang kinaharap nang tumigil ang bagyo. Dahil matapos masira ang kanyang bahay at ari-arian, hindi na naging madali ang buhay para sa kanya at kanyang pamilya. Isa lamang si Josefina sa mga libo-libong nakadanas ng hagupit ng Yolanda. Kaya para matulungan silang makabangon muli, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ceremonial turnover ng nakumpletong 8 housing project sa ilalim ng Yolanda Permanent Housing Program ng National Housing Authority. Ibinahagi niya ang symbolic key na sumasalamin sa nasa 3,517 na housing units sa 8 proyekto na itinayo sa Leyte, Samar at maging sa Biliran. Ayon sa Pangulo, paraan ito ng pamahalaan para bigyan ng kapanatagan ng mga nabiktima ng bagyo. Sa bagong Pilipinas, hangad namin na makita kayong matagumpay, hindi lamang para sa inyong sarili, kundi para rin sa kinabukasan ng mga susunod na ating henerasyon. Sama-sama natin pahalagahan ang mga tahanang ito na siyang magsisilbing pundasyon ng mas matatag na pamayanan at mas maaliwalas na kinabukasan. Tiniyak din ng punong ehekutibo na kabilang sa pagsisikap ng pamahalaan ay ang makapagtayo ng mga disaster-resilient na uri ng mga pabahay para maging handa ito sa mga mas malalakas na kalamidad na bunsod na rin ng climate change. Kasabay ang pagtiyak na tutugunan ng pamahalaan ang pagpapalakas pa ng mga flood mitigation project. Mayroon pong flood mitigation project dito sa Leyte. Ito po yung Leyte Tide Embankment Project na layong mabigyan ng proteksyon laban sa malalakas na alon ang mga komunidad na malapit sa dagat. Lagpas sa kalahati na ang nagawa sa proyektong ito. Hangad ko sana na sa lalong madaling panahon ay matapos na rin ito ng DPWH o Department of Public Works and Highways. Sa buong bansa, ating binibigyang pansin ang pagsisiguro ng lahat ng flood control projects ay tiyakin natin na maayos ang disenyo upang makayanan nito ang dumadalas ng mga pag-ulan at ng pagbaha. Tinatayang nasa 22 square meters hanggang 28.60 square meters ang lawak ng floor area ng bawat housing units. Wala na rin silang babayarang amortization. Siniguro rin ng NHA na naipatayo ang mga housing project na ito sa mga ligtas na lugar. Tiniyak naman ng Pangulo na kasalukuyan ng tinutugunan ng gobyerno ang mga naunang housing project para matirhan na ito ng mga benepisyaryo. Ang ginawa ng mga pabahay, substandard, kulang sa kuryente, kulang sa tubig, kulang kalsada, napakalayo, kaya't hindi masyadong nagamit. Ngunit ang ginawa natin ay ngayon nagbigay tayo ng kaunting pondo pa para yung mga NHA na ginawa na una na technically substandard ay inayos na at pwedeng magamit. Mula Burauen, Leyte, Kenneth Paciente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.